الفجر يرسم بالضياء على المآذن. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagkakataong ito, inshallah, sa ating pagpapatuloy sa pagtalakay sa At-Tauhidul Muyassar, ang pinagaang tauhid, ay tatalakayin naman natin inshallah ang pangalawa sa mga uri o bahagi ng tauhid, at ito ay ang tinatawag na Tauhidul Uluhiyah. Ang Tauhidul Uluhiyah ay nakikilala rin bilang Tauhidul Ibadah. Ang kaisahan sa pagiging Diyos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na nangangahulugan ding kaisahan sa pagsamba. Na ibig sabihin, si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang marapat na kilalanin nating Diyos. At si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya lamang ang karapat-dapat sa pagsamba. Dahil ang kahulugan ng pagiging Diyos ay ang pagiging ma'bud o pagiging object o kaya ay layunin ng pagsamba ng sino man. Kapag ang isang tao, bagay o sino pa mang nilalang ay sinasamba, ito ay may tuturing ng Diyos. At sa pamagitan ng tauhid na ito, nalalaman natin ng Tauhidul Uluhiyah ay ang pagbubukod tangi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lamang ang marapat nating kilalaning Diyos at wala nang iba. Ibig sabihin, wala na tayong marapat na sasambahin liban pa sa Kanya. At ito ay isang konsepto na hindi lubusang naiintindihan ng mga hindi mananampalataya. Ang mga Kristiyano bilang halimbawa, itinatanggi nila na sinasamba nila si Jesus. Itinatanggi nila na ginagawa nilang Diyos si Jesus. Meron silang iba't ibang mga pangangatwiran. May mga nagsasabi na oo, si Jesus ay Diyos, pero hindi raw nila sinasamba si Jesus. Samantalang sila ay malinaw na nananalangin kay Jesus. At kapag sila ay nananalangin, oo, nananalangin sila sa Ama. Pero sila ay nananalangin pa rin in Jesus' name. At ito ay isang uri pa rin ng pagsamba. Ang gagawin ng tao, si Jesus, na tagapamagitan ay pagsamba pa rin kay Jesus. O kaya ay gagawa siya ng bagay, in Jesus' name, bubuksan niya ang pinto, in Jesus' name siya ay kakain, ito ay isang uri pa rin ng pagsamba. Wala itong pinagkaiba sa isang Muslim na nagsasambit ng Bismillah sa ngalan ni Allah. Na ang Muslim, tama ang kanyang ginagawa, nasasambitin niya ang Bismillah, tuwinang siya ay may gagawin. Dahil ang buong buhay natin bilang mga mananampalataya ay inilalaan natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero ang isang tao na nagsasambit ng ganitong kataga na in Jesus' name sa kanyang mga gagawin, ito ay walang batayan. Dahil si Jesus ay dumating sa mundo bilang tao, siya ay dumating bilang propeta, siya ay dumating bilang sugo at hindi Diyos na marapat natin sambahin. Na makikita natin dito sa paliwanag ni Sheikh tungkol sa Tauhid al-Uluhiyah, sinabi niya, at-Tauhid al-Uluhiyah huwa ifradullahi azza wa jalla biaf'alil ibad. Ang Tauhid al-Uluhiyah, ito ay ang pagbubukod tangi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa gawain ng kanyang mga alipin o kanyang mga lingkod. Nang ibig sabihin nito, si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang ating marapat na layunin sa ating mga gawain at lalong-lalo na sa ating mga pagsamba. Ngayon maaring itatanong ninyo, bakit sa lahat ng gawain ng mga alipin? Bakit hindi sa pagsamba lang? Bakit pati mga gawain na hindi pagsamba ay ilalaan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ito ay sa kadahilanan na ang tao, kahit sa mga gawain na pinahintulutan ay marapat na gagawin niya ito alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi para sa pagpapakitang tao o hindi para manloko, ito ay gagawin niya sa banal na kadahilanan na magdudulot ng kabutihan sa kanya at magdudulot ng kabutihan sa kanyang kapwa, higit sa lahat ay magdudulot na siya ay kalugdan ng kanyang Panginoon at Diyos na kanyang sinasamba. Ito ang dahilan kung bakit ang Muslim sa pagkilala niya sa Tauhidul Uluhiyah ay tinutukoy dito na ang kanyang mga gawain
ay dinededicate niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa ng mga gawain na ito, kasala, wassiyam, wal hajj. Katulad ng sala, ang pagdarasal ng mga Muslim, ang pag-aayuno at ang hajj, ang peregrinasyon, wat tawakkul, wal nadar, wal khawf, wal raja, wal mahabba, wagayra dalik. At ang mga gawain na ito na bagaman hindi pisikal na mga gawaing pagsamba, bagkus ay nasa loob ng mga puso ng mga tao, tulad ng tawakkul o pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala, nadar o pamamanata, al-khawf o takot, ar-raja ang pag-asa kay Allah subhanahu wa ta'ala, al-mahabba ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng ito ay mga pagsamba. At kung ito ay may uukol sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magiging pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Higit kang nananalig sa tao, ito ay pagtatambal. Higit kang nagmamahal sa tao kaysa sa Panginoon, ito ay pagtatambal. At dito ay makikita natin sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang mga talata, sinabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Napakagandang talata. Sinabi niya, hindi niya nilikha ang mga engkanto at ang mga tao liban na lamang na upang sumamba sa Kanya. Nang layunin pala kung bakit tayo naririto sa mundo ay upang sambahin ng Panginoon, sambahin ng Diyos. Kaya pala ang mga tao sa maraming pagkakataon na hindi sila nakukontento, hindi sila nagiging masaya sa kanilang mga buhay dahil hindi nila natutupad ang dakilang layunin sa pagkakalikha sa kanila. Na maraming mga tao, nakamit na nila lahat. Yaman, kasikatan, posisyon sa lipunan, impluensya. Pero hindi pa rin sila masaya. Nagbibisyo sila at ang iba pa nga ay nagpapakamatay. Pero ang mananampalataya, kahit anong hirap ng kanyang buhay, kahit gaano kapayak ang kanyang pamumuhay, siya ay masaya na natutupad niya ang dakilang layunin sa pagkakalikha sa kanya. Ang sumunod na talata, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sambahin ninyo si Allah at huwag kayong magtatambal sa Kanya. Nang pagkakalikha pala sa tao para sumamba, ay hindi lang pala ito basta-bastang pagsamba. Ito ay para sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala nang nag-iisa at walang katambal. Katulad ng una at pangalawang utos ng Diyos, na wala tayong ibang sasambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo maaring sumamba sa ano pa mang wangis ng anumang nasa langit o lupa upang ating sasambahin, mga rebulto, mga idolo at iba pa. At sa kahulugan ng aya na ito, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsasabi sa atin na sasamba tayo sa Kanya sa paraan na gusto niya. Hindi tayo ang mag-iimbento kung paano tayong sasamba sa Diyos. At isa pang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. At hindi nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta o sugo na nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liban na lamang na si Allah ay nagpahayag sa kanila na ipangaral sa mga tao na siya si Allah subhanahu wa ta'ala nang nag-iisa at walang katambal at marapat silang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang propeta na nagturo na sambahin siya. Walang propeta na nagturo na sambahin nila ang kapwa nila tao. Kahit si Jesus sa araw ng paghukom, itatakwil niya na itinuro niya sa mga tao na siya ay sambahin at gayon din ng kanyang ina. Dahil ang mensahe ni Jesus nang siya ay naririto sa lupa, sa loob ng mahigit 30 taon na siya ay naririto sa lupa, wala siyang ibang itinuro kundi ang sambahin ang Panginoon ng Israel. At hindi siya nagsabi kahit kailan sa pinakamalinaw, unequivocal at hindi mapagkakamali ang mga sinabi o salita na siya ay Diyos o anak ng Diyos o Diyos na nagkatawang tao. Lahat ng batayan na ibinibigay ng mga sumasamba kay Jesus ay pawang mga inimbento lamang o kaya ay reinterpretation lamang ng mga talata sa Biblia na malayong malayo sa orihinal na kahulugan ng mga ito. Na nagiging open nga sa interpretation ng Biblia kasi wala na nga ang orihinal na teksto ng Biblia. Bagkus ang meron tayo ngayon ay mga translation na translate lamang din mula sa mga kapwa translation nila mula sa Greek at Latin. Kaya ang Islam
Alhamdulillah, malinaw ang Tauhidul Uluhiyya, ang kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang pagiging Diyos. Hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والليل في وهن الرحيل يشد